Alam mo bang ang isang simpleng pagkakamali sa pagkain ng kamatis ay pwedeng gawing tunay na lason sa mga kasukasuan mo ang mismong kamatis? Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Pero ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung paano ito nangyayari. At mas malaga pa, kung paano mo maiwasan ang problemang ito. Tingnan mo, alam ko na parang weird magsalita ng masama sa kamatis. Siyempre, palagi nating naririnig na napaka-healthy nito. Puno ng lycopene, vitamina, at antioxidants. At totoo naman yon. Pero may isang bahagi nito na hindi alam ng karamihan. Maaring mas marami pa itong masamang epekto sa kasukasuan mo kaysa mabuti. Kaya kung ikaw ay may pananakit ng kasukasuan, nakakaramdam ng paninigas tuwing umaga, o may arthritis, osteoarthritis, o anumang problema may kinalaman sa pamamaga ng mga kasukasuan, manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito. Ang sasabihin ko sa iyo ay maaring lubos na magbago sa kung paano mo nararamdaman araw-araw. Una, alamin natin kung ano nangyayari sa katawan mo kapag kumakain ka ng kamatis. Ang kamatis ay kabilang sa isang pamilya ng mga halaman na tinatawag na nightshade. Kasama rin sa pamilyang ito ang patatas, talong, bell pepper at siling. Ang lahat ng mga halamang ito ay merong isang bagay na magkakapareho. Gumagawa sila ng mga natural na substansya na tinatawag na alkaloids. Ang mga alkaloids ay parang sistema ng depensa ng mga halaman. Nadiskubre nila ang paraang ito para maprotektahan ang sarili laban sa insekto, fungi at iba pang mandaraget. Gumagana ito bilang isang uri ng natural na pestisidyo. Interesante, di ba? Pero heto ang problema. Ang mga parehong sangkap na ito na nagpoprotekta sa halaman ay maaring magdulot ng problema sa ating katawan. Sa kamatis, ang pangunahing alkaloid ay tinatawag na solanina. Kapag sumobra ang konsumo mo ng solanina, maaari itong magdulot ng pamamaga sa iyong katawan lalo na sa mga kasukasuan. Parang nagsisilbing mitsa ito para sa pamamaga. At ang pamamaga, gaya ng alam mo, ang pangunahing sanhi ng pananakit, pamamaga, at paninigas ng mga kasukasuan. Pero kalma lang. Hindi mo kailangang magpanik at itapon lahat ng kamatis sa bahay mo. Ang problema ay hindi naman talagang kamatis mismo, kundi kung paano ito kinakain ng maraming tao. Dito na tayo sa sinabi kong pagkakamali kanina. Ang unang pagkakamali ay labis na pagkonsumo. Maraming tao ang araw-araw, ilang beses sa isang araw, kumakain ng kamatis nang hindi namamalayan. Ensalada sa tanghalian, sarsa ng kamatis sa hapunan, at katas ng kamatis sa merienda. Kapag pinagsama mo lahat, maaring mas maraming alkaloid na pumapasok sa katawan mo. Isa sa kaya nitong iproseso ng maayos. Pero ang pinakamalaking pagkakamali na mas maraming taong apektado ay ang pagkain ng processed na kamatis. Ang tinutukoy ko ay mga naprosesong sarsa, ketchup, sarsa ng pizza, delatang kamatis, instant na sopas, instant na pampalasa, at lahat ng produktong ito na kamatis ang pangunahing sangkap. Kapag ang kamatis ay pinuproseso sa pabrika, maraming hindi magagandang bagay ang nangyayari. Una, tumataas ang konsentrasyon ng mga alkaloid dahil niluluto, pinapatuyo, o kinokonsentra ang kamatis. Araw umiinom ka ng isang konsentradong dosis ng mga substansyang ito na nagdudulot ng pamamaga. Pangalawa, sa proseso ng paggawa sa pabrika, dinadagdagan ito ng asukal, mga preserbatibo at pampatatag, at iba pang chemical na maaari ring magdulot ng pamamaga sa katawan. Ang asukal, halimbawa, ay isa sa mga pangunahing salarin kapag pinag-uusapan natin ang chronic na pamamaga. Pangatlo, marami sa mga produktong ito na gawa sa pabrika ay gumagamit ng mga kamatis na mababa ang kalidad. Minsan, pati mga hilaw na kamatis na pinahinog lang sa artipisyal na paraan. Ang mga hilaw na kamatis ay may mas maraming alkaloids kaysa sa mga natural na hinog. At may isa pang bagay na hindi alam ng karamihan. Kapag pinainit mo ang kamatis, lalo na sa mga kalderong aluminyo o mga asidikong lalagyan, ang natural na asido ng kamatis ay maaring magpalabas ng mabibigat na metal sa pagkain. Ang mga metal na ito ay maaari ring makapag-ambag sa mga proseso ng pamamaga. Ngayon siguro nagtatanong ka, pero lahat ba ng kumakain ng kamatis ay nagkakaproblema sa kasukasuan? Ang sagot ay hindi.
Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang pagiging sensitibo sa mga alkaloid. May mga tao na kayang iproseso ang mga substansyang ito nang walang malaking problema. Ang iba naman ay mas sensitibo at maaaring makaranas ng mga sintomas kahit sa maliit na dami lamang. Ang pagiging sensitibo sa mga alkaloid ay maaaring may kaugnayan sa genetika, sa kalagayan ng iyong flora sa bituka, sa iyong pangkalahatang kalusugan, at maging sa stress. Ang mga tao may mga problema na sa pagtunaw, leaky gut, o autoimmune na sakit ay mas malamang na maging sensitibo. Kaya, paano mo malalaman kung sensitibo ka sa mga alkaloid ng kamatis? Pinakasimple ang paggawa ng elimination test. Tanggalin ang kamatis at lahat ng gulay na kabilang sa nightshade family sa iyong dieta ng hindi bababa sa 4 na linggo. Kasama dito ang kamatis, patatas, talong, bell pepper, sili, at lahat ng processed na produkto na naglalaman ng mga pagkaing ito. Sa 4 na linggo, obserbahan kung ano ang pakiramdam mo. Bigyang pansin mo kung bumaba ang pananakit ng mga kasukasuan, kung mas kaunti ang paninigas tuwing umaga, kung mas marami kang enerhiya, at mas kaunti ang pamamaga sa buong katawan. Maraming taong namamangha sa kanilang nararamdaman. Pagkatapos ng 4 na linggo, maaari mong ibalik ang mga pagkain isa-isa at obserbahan kung bumabalik ang mga sintomas. Magsimula sa maliliit na dami. Kung maramdaman mong gumalik o lumalang mga sakit, senyales ito na talagang sensitibo ka sa mga substansyang yon. Paano kung malaman mong sensitibo ka sa mga alkaloid? Huwag kang mag-alala. Maraming masasarap at masustansyang alternatibo na maaari mong gamitin kapalit ng kamatis. Pampalasa ng salad, pwede mong gamitin ang dinurog na abukado na may kalamansi at olive oil. Ang abukado ay mayaman sa magandang taba na nakababawas ng pamamaga. Pwede mo ring gamitin ang ginadgad na beetroot, ginisang karot, o diced na zucchini. Para sa sarsa, magandang opsyon ang sarsa ng kalabasa. Lutuin mo ang kalabasa, pagkatapos ay blender kasama ang bawang, sibuyas, olive oil at mga natural na pampalasa. Nagiging creamy at masarap ito. Isa pang opsyon ay sarsa ng beetroot o kahit isang puting sarsa na gawa sa cauliflower. Para magbigay ng kulay at lasa sa mga putahe, maaari kang gumamit ng dilaw na luya na nagbibigay ng magandang dilaw na kulay o ginisang dilaw na bell pepper na nagbibigay ng matamis na lasa at kulay. Ngayon, bukod sa pag-aalis o pagbabawas ng pagkain ng mga pagkaing mula sa pamilya ng nightshade, may mga pagkain kang maaring isama sa iyong dieta para makatulong na mabawasan ang pamamaga at maprotektahan ang iyong mga kasukasuan. Ang una sa listahan ay ang extra virgin olive oil. Naglalaman ito ng isang sangkap na tinatawag na oleocanthal na may mga katangiang panlaban sa pamamaga na katulad ng sa ibuprofen. Siyempre, hindi mo naman iinumin ang olive oil bilang gamot, pero ang paggamit ng 1 o 2 kutsara nito sa iyong mga pagkain araw-araw ay maaring magdala ng malaking pagbabago. Ang mga isda na mayaman sa omega-3 tulad ng salmon, sardinas, tuna at anchovy ay tunay na likas na gamot para sa mga kasukasuan. Ang omega-3 ay isa sa pinakamabisang panlaban sa pamamaga na matatagpuan sa kalikasan. Kung ayaw man ng isda, pwede kang uminom ng dekalidad na fish oil supplement. Ang luyang dilaw, na kilala rin bilang turmeric o dilaw na pampalasa, ay naglalaman ng curcumin, isang sangkap na may napakalakas na katangiang panlaban sa pamamaga. Pwede mong gamitin ang turmeric powder sa mga putahe o gawing tsaa. Isang tip, laging gamitin ang luyang, dilaw kasabay ng kaunting paminta dahil ang pipirin mula sa paminta ay tumutulong sa mas madaling pagsipsip ng curcumin. Ang luya ay isa pang kamangha-manghang natural na panlaban sa pamamaga. Pwede kang gumamit ng bagong gadgad na luya sa mga putahe, gumawa ng tsaa, o uminom ng shot ng luya na may limon tuwing umaga. Maraming nagsasabing nabawasan ang pananakit ng kasukasuan nila nang simulan nilang kumain ng luya. Ang mga pulang prutas tulad ng presa, blueberry, raspberry, at blackberry ay mayaman sa anthocyanins na mga compound na may anti-inflamasyon na katangian. Bukod sa masarap sila,
Nakakatulong din ang mga ito na labanan ang pamamaga sa buong katawan. Ang mga madidilim na berdeng gulay tulad ng spinach, kale, arugula at Swiss chard ay mayaman sa antioxidants at mga nutrisyon na tumutulong magpababa ng pamamaga. Isang tip ay gumawa ng mga green juice o isama ang mga dahon na ito sa iyong mga pagkain araw-araw. Ang mga walnut, cashew at almond ay magaganda rin para sa mga kasukasuan. Naglalaman ang mga ito ng malusog na taba, bitamina E at iba pang mga anti-inflamasyon na sangkap. Kahit maliit na bahagi bawat araw ay may epekto na. Ngayon, may isang napakahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Kung ikaw ay may matagal ng pananakit ng kasukasuan, arthritis o arthrosis, huwag mong asahan ng pagbabago lang sa pagkain ay agad na magpapagaling sa lahat ng yan. Ang pagkain ay isang makapangyarihang kasangkapan, pero bahagi lang ito ng kabuuang pag-aalaga na kinabibilangan ng tamang ehersisyo, pagkontrol ng stress, kalidad na tulog, at kung kinakailangan, gabay ng doktor. Inirerekomenda ko sa iyo ang isang simpleng ligtas na pagsubok na magbibigay ng mahalagang impormasyon kung paano tumutugon ang katawan mo sa ilang pagkain. Ang pagkain ay kasangkapan sa pag-aalaga. Ang tamang pagpili at malilit na pagbabago rito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng buhay. At may isa pa akong sasabihin. Kung susubukan mong tanggalin ang mga pagkaing solanasya, Ang pagkain ay makapangyarihan, pero bahagi lang ito ng isang set ng mga kasangkapan. Ang tamang pagkain ay isang kasangkapan, pero kailangan ding isama ang pag-eehersisyo at siguraduhin kumakain ka rin ng iba pang mga gulay. Ang pagkain ay makapangyarihan, pero bahagi lang ito ng isang set ng mga kasangkapan, ng pangangalaga, ehersisyo, at iba pang bagay. isa itong makapangyarihang kasangkapan, ngunit bahagi lang ito ng mga alaga at kinabibilangan ng tamang ehersisyo. Kasama ito sa isang set ng mga kasangkapan ng mga alaga, kabilang ang tamang ehersisyo at mga gamot. Laging maganda na kumonsulta sa isang profesional tungkol sa dieta. Ang pagkain ay isang makapangyarihang kasangkapan, pero bahagi lang ito ng isang set na kinabibilangan ng tamang mga gawain at iba pa. Paalala rin na ang kalidad ng pagkain ay napakahalaga at gumagawa ng malaking pagkakaiba. Kung magpapasya kang ipagpatuloy ang pagkain ng kamatis, piliin mo ang mga organikong kamatis. Hinog na hinog at kainin ito ng sariwa. Iwasan ang mga produktong gawa sa pabrika na nabanggit ko kanina. Mahalagang payo rin ang paghahanda. Kung magluluto gamit ang kamatis, iwasan ang kaserola na aluminyo o lalagyan na naglalabas ng mabibigat na metal kapag na-expose sa maasim na pagkain. Mas mabuting gumamit ng kaserola na gawa sa stainless steel, salamin o seramika. At panghuli, huwag kalimutang pakinggan ang iyong katawan dahil nagbibigay ito ng mga sinyales. Kung may pagkain na hindi maganda ang epekto sa iyo kahit masustansya sabi ng iba, mantiwala ka sa pakiramdam mo. Bawat katawan ay natatangi at may kanya-kanyang katangian. Panghuli, gusto kong maintindihan mo na ang layunin dito ay hindi para siraan ang kamatis o kahit anong pagkain. Ang kamatis ay may maraming mahahalagang nutrisyon at maaaring maging bahagi ng masustansyang pagkain para sa maraming tao. Ang gusto ko lang ipakita sa iyo, para sa ilang tao, lalo na yung may hilig na sa mga problemang may kaugnayan sa pamamaga, maaaring maging kapaki-pakinabang na suriin kung may kaugnayan ng pagkain ng mga gulay na kabilang sa pamilyang Solanaceae at ang mga sintomas na nararamdaman nila. Ang pagkain ay dapat magdulot ng saya at kalusugan, hindi pagkabalisa. Gawin mo mga pagbabago ng dahan-dahan, subukan, obserbahan, at alamin kung ano ang epektibo para sa iyo. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ngayon na alam mo na ang posibleng ugnayan ng kamatis at pamamaga ng kasukasuan, maaari ka nang gumawa ng mas maingat na desisyon tungkol sa iyong pagkain. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang nilalamang ito, subukan mong gawin ang pagsubok na iminungkahi ko at obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Maraming tao ang nagugulat sa mga resulta. At kung may kakilala kang nakararanas ng pananakit ng kasukasuan, ibahagi mo ang impormasyong ito. Maaring ito na mismo ang kailangan niyang marinig.